Nagsimula ang kwentong ito sa isang lalaki na nasa isang store ng shooting range. Nagpa-practice ito kung papaano bumaril at may isang lalaking lumapit sa kanya at nag-assist. Kinasa nito ang baril at nilagyan ng bala. Pagkatapos ay pumunta na sila sa parking lot at sumakay sa kotse. Ang pangalan ng mga lalaki ay si Miles at si Andrew. Habang nasa sasakyan sila, kinausap ni Miles si Andrew. Sinabi niya na gusto na niyang mag-resign o huminto. Sinabi ni Andrew na pag-isipan ito ng mabuti. May isa kasing company ang nag-offer kay Miles ng malaking pasahod. Gusto ni Miles dito magtrabaho para mabayaran na niya ang kanyang mga utang. Pinaandar na ni Miles ang sasakyan at pumunta sila sa isang office. May tumawag sa telepono at sinagot ito ni Andrew. Pagkasagot niya ay sinabi niya na para kay Miles ito. Inabot ito ni Andrew kay Miles. Nagpalit ng damit si Andrew at naghahanda sa isang meeting. Isang babae ang pumunta sa office nila at kinausap si Miles. Ang babaeng ito ay si Sandra. Naupo si Sandra at nakipag-usap ng masinsinan kay Miles. Kinuha ni Sandra ang sigarilyo niya sa loob ng kanyang bag at sinindihan naman ito ni Miles. Lumipat ng pwesto si Miles para tumabi kay Sandra. Tumayo si Sandra at sinabi na hindi na niya gagawin ang gusto ni Miles. Tumayo si Miles at pinagtaasan ng boses sabay sabi ng mga masasakit na salita. Habang nag-uusap sila, tumunog ang phone ni Sandra kaya tiningnan niya kung sino ito. Nagpatuloy ang kanilang mga pag-uusap. Tumayo na si Sandra at umalis. Sa isang piere, may malaking barko at naglalagay ng mga containers dito. Isang truck ang pumarada at may mga taong kumuha ng mga laman ng containers na nasa loob ng truck. Dinala nila ito sa kanilang lagayan. Ito ay ang mga furniture at may mga drugs na nakaipit dito. Kinuha ito ni Sandra at inipit sa likod niya. Isang inchik ang kumakausap kay Sandra. Ito ay si Shuwang, isa sa mga nagpapatakbo at nagmamay-ari ng furniture business. Nalaman ni Shuwang na nagkikita si Miles at si Sandra. Umalis na si Sandra at ang isang babaeng kasama niya. Pumunta sila sa isang abandonadong booth para dalhin at ibenta ang drugs na nakuha. Nakarating na sila doon at pinarada ng babae ang sasakyan sa tapat ng booth at pumasok na si Sandra. Pagpasok niya may dalawang lalaki ang bumungad sa kanya at tinanong ito ni Sandra kung dala na ba daw nila ang pera. Di alam ni Sandra na mga pulis pala ang mga iyon. Isang lalaki ang pumunta para tulungan sila Sandra, ito ay si Lester. Si Lester ay asawa ni Shu Wang. Pumunta ito sa lugar kung nasaan sila Sandra, pinaalis na niya ang babae. Nagtago si Lester at hinintay na matapos si Sandra sa loob, pinadapa si Sandra sa lamesa at pinusasan. Nakatakas ito dahil binaril ang kanyang posas, tumakbo si Sandra at itinapon ang phone sa isang tabi. Ginamit niya iyon para malito ang humahabol sa kanya. Tumalon si Sandra sa tubig at lumangoy papalayo. Habang si Lester naman ay pinatulog ang isang lalaki sa pamamagitan ng paghampas niya ng baril sa ulo hanggang sa mawalan ito ng malay at bumagsak. Sinundan ni Lester si Sandra gamit ang kotse. Nakarating na si Sandra sa dalampasigan at sakto na andon si Lester. Pinasakay ito ni Lester at umalis na sila sa lugar na yon. Habang nasa sasakyan sila, tinanong ng Lester kung gaano nakatagal ginagawa ni Sandra ang pagbibenta ng drugs. Sinabi ni Lester na pwede siyang mawalan ng trabaho dahil sa ginagawa niya. Tinitigan ni Sandra si Lester at hinalikan niya ito. Pumunta sila sa bahay ni Sandra at nang makarating na, umakyat agad sila sa kwarto naghubad ng damit at nagtahlik. Kinaumagahan ay umuwi na si Lester sa bahay nila at tinanong siya ng asawa niya kung saan siya galing. Sinabi ng asawa niya na wala siya sa bahay nila ng buong magdamag. Sinabi ni Lester, nasa casino siya at naglalaro lamang ng poker. Nagsinungaling si Lester sa asawa niya. Si Sandra naman ay pumunta sa office ni Miles. Nag-usap sila doon at habang nag-uusap ay nagalit si Miles at tinapon niya ang lahat na nakapatong sa lamesa, nalaglag ito at nabasag. Umiiyak si Sandra at niyakap naman ito ni Miles. Lumabas si Sandra para magpahangin, sinundan naman siya ni Miles at niyakap, tsaka hinalikan sa liig. Tinanggalan naman ng damit ni Miles si Sandra at ginawa din iyon ni Sandra kay Miles. Hinubad ni Sandra ang sinturon ni Miles at nilagay niya sa leg nito. Hindi makahinga si Miles at siya'y nagalit. Pumasok sila sa loob at nag-usap. Habang nag-uusap sila ay umalis si Sandra at gusto na nitong umuwi pero hinabol ito ni Miles at hindi pinayagan. Sinaktan niya si Sandra at natumba ito sa sahig. Kinuha naman ni Miles ang susi at nilok ang pinto. Sinabihan niya si Sandra na pagmamay-ari na niya ito, pinakuha. Ni Miles ang posa sa kabinet, kinuha naman ito ni Sandra at pumunta sa comfort room. Nagring ang phone ni Miles at kinuha niya ito para sagutin.
Lumabas na si Sandra sa comfort room at pinusasan na si Miles. Nilagay ni Miles ang kamay niya sa likod at pinusasan na ito ni Sandra. Sinabi ni Sandra na wag gagalaw si Miles. May kinuha si Sandra at ito ang baril. Habang nakatalikod si Miles, binaril siya ni Sandra sa likod ng madaming beses. Tumulo ang dugo ni Miles at namatay ito. Nagpanik naman si Sandra at hindi siya makapaniwala na nagawa niya yon, kaya nanghina siya at naglumpasay sa sahig. Nawala ng malay si Sandra pero nagising din ito agad. Naghugas ito ng kamay saka pinunasan ang mga dugo sa paligid. Pumunta si Sandra sa comfort room, kinuha ang damit niya at mga gamit. Kinuha niya ang susi sa bulsa ni Miles. Nanginginig si Sandra at nagmamadali itong lumabas. Binuksan niya ang pinto gamit ang susi, pagkatapos tumakbo papunta sa kanyang kotse at sumakay, saka pinaandar ito. Pumunta ito sa bahay ni Lester. Plano pala nilang dalawa iyon, tinulungan ni Lester si Sandra. Kinuha ni Lester ang baril na ginamit sa pagpatay kay Miles at tinago. Pinagpalit din si Sandra ng damit at kinuha ang ibang mga gamit niya. Binigyan ni Lester si Sandra ng passport, pinapapunta siya sa Hong Kong, binigyan din siya ng makakasama, at ito ay si Lisa. Umalis na sila, bumaba sila ng hagdan at sumakay sa kotse. Pumunta muna sila Sandra sa isang bar sa Las Vegas. Dahil bukas pa naman ng umaga ang flight nila sa Hong Kong, habang nasa bar si Sandra ay may lalaking lumapit sa kanya. Hindi siya pinansin ni Sandra, pero makulit ang lalaki kaya binato siya ni Sandra ng basong hawak nito. Napaatras ang lalaki at umalis na ito. Umalis na sila sa bar at hinatid na si Sandra sa airport. Nasa eroplano na si Sandra, nang hingi ito ng tubig sa isang flight attendant. Nagpunta si Sandra sa comfort room, tiningnan niya ang bintana. Habang naglalakad sa aisle ng eroplano, tinititigan niya ang mga tao. Tulog ang mga ito at sumampa si Sandra sa mga upuan ng iba para makarating sa kanyang kinaupuan. Umaga na at nagising na ang mga tao sa loob ng eroplano. Nagbigay na ng pang-umagahan ang mga flight attendants. Nakarating na sa Hong Kong si Sandra. Pumunta siya sa isang store para bumili ng mga pangpaganda sa mukha at may tinanong siya sa may-ari ng store. Tinawagan ng may-ari ng store si Lester at sinabi ng may-ari ng store na i-text ni Lester ang address kung saan papatuluyin si Sandra. Nag-text na si Lester at tumawag na ng taxi ang may-ari ng store. Pinasakay na si Sandra at kinausap ng may-ari ng store ang driver ng taxi at ito'y umalis na. Inabot na ng gabi sa biyahe si Sandra. Nakatulog na ito. Nakarating sa location si Sandra at walang tao doon, pero nagbukas ang automatic na gate. Pumasok si Sandra at binuksan ang pinto. At meron isang tao na nakaupo at meron tinanong ito. Pagkatapos inassist si Sandra sa isang pinto. Pumasok ito at biglang sinara ng lalaki ang pinto at hindi na makalabas si Sandra. Kinuha ni Sandra ang bangko at binato sa pinto pero hindi ito mabuksan ni Sandra. Galit na galit si Sandra, sinuri ni Sandra ang kwarto at may nakitang babae. Nilapitan niya ito at nagulat si Sandra dahil patay na ito, binaril ito sa dibdib. Hinanap ni Sandra ang baril sa loob ng bag ng lalaki at pinagpalit ang suot nito. Maya-maya ang lalaking kausap niya kanina ay kumuha ng baril. Ibinigay sa kasamahan nito upang patayin si Sandra. Nakapasok na ang lalaki. May dumating isang babae at tinanong ito sa lalaki kung nagawa na ang pagpatay kay Sandra. Nagtaka siya na kung bakit yung inutusan ay hindi pa nakabalik. Inutusan ng babae ang lalaki na puntahan agad si Sandra. Nakapasok na ang lalaki sa kwarto kung saan si Sandra. Nakita ito ang kasamahan niya na nakahandusay at patay na ito. Nilapitan niya ang isang babae na nakadapa nang ang akala niya si Sandra, ngunit yung babae pala ang nakaupo kanina na patay na. Ginawa nag-swap ng damit si Sandra. Si Sandra ngayon ang nakaupo sa upuan, umikot ang upuan sabay binaril ang lalaki. Isang babae ang dumating sa lugar kung saan naroon si Sandra. Foreigner ito, kinausap niya ang mga tauhan at nagalit ang babae dahil pinatay nila ang isang kasama ni Sandra. Inutusan ng foreigner ang mga tauhan niya na dalhin si Sandra sa kanya. Kumuha ang mga tauhan ng baril at pumunta sa kwarto kung saan nila nilok si Sandra. Akala ng mga lalaki na patay na si Sandra. Tumakbo si Sandra para tumakas. Binaril ito ng mga lalaki at hinabol. Tumakbo si Sandra at nagtago. Pagkatapos ay pumunta si Sandra sa pasikot-sikot hanggang sa natapilok siya sa hagdan. Nalaglag si Sandra at paika-ika na bumangon. Pumasok siya sa isang restaurant. Nakita niya na madaming tao doon kaya tinago niya ang baril. May nakakitang mga tao sa kanya dahil may mga dugo ang damit niya. Nagmamadali si Sandra hanggang sa makalabas siya sa restaurant. Tinawagan ni Sandra si Lester pero iba ang sumagot. Sinabi na wala si Lester at may ibang business na ginagawa kaya dapat hintayin na lamang ito ni Sandra.
hanggang sa makarating si Sandra sa isang barko. Sumakay siya doon at pagod na siya. Tiningnan niya ang mga sugat sa kanyang paa. Sumunod, tiningnan niya ang susi na hawak niya. Napaiyak si Sandra. Bumaba na si Sandra sa barko at sumakay sa taxi. Hindi maintindihan ni Sandra ang sinasabi ng lalaki, kaya pinakausap niya na lamang ito sa kausap niya sa telepono. Sinabi ng kausap ni Sandra sa telepono ang address na pupuntahan ni Sandra. Nakarating na doon ang taxi at nadatna ni Sandra si Shu Wang, ang asawa ni Lester Wang. Nag-usap sila at sinabi na madami ng utang dahil sa kagagawan ni Sandra. Hinanap naman ni Sandra si Lester. Sinabi ni Shu Wang na may business pa itong inaasikaso, pero makakasama din nila iyon mamaya. Nagpatuloy ang pag-uusap nila. Pumunta sila Sandra sa isang kwarto sa isang building. Ang kwarto na iyon ay isang bar. Pumasok si Sandra doon at naupo. Sinabi ng babae na doon nila hihintayin si Lester. Tinawagan ni Sandra si Lester pero hindi ito sumasagot. Uminom si Sandra ng alak at tila nahilo siya. Isang lalaki ang lumapit sa kanila at pinakanta ang kasama ni Sandra. Kumanta naman ito at nahihilo na si Sandra. Maganda ang boses nito. Natuwa ang mga nanonood sa kanila. Unti-unti nang nakakatulog si Sandra, napukaw ang atensyon niya at lumabas ng kwarto. Sinundan ito ng kasama niyang babae. Nakita nito na pumasok si Sandra sa isang pinto, sinundan niya ito. Pinukpok ito ni Sandra sa ulo, kaya natumba siya. Pero unti-unti na namang inaantok si Sandra dahil sa pill na nilagay sa inumin niya. Unti-unti nang bumagsak ang katawan ni Sandra hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Hinila naman ito ng babae sa isang kwarto at bumalik sa bar para humingi ng tulong na isakay si Sandra sa loob ng van. Nagising si Sandra na nasa isang bahay siya. Nakahiga siya sa couch at umakyat sa taas. Nakita niya ang foreigner at pinaupo siya nito at binigyan ng isang passport. Nag-uusap sila at tinanong ni Sandra kung bakit siya tinutulungan, sinagot. Siya nang dahil sa isang kaibigan. Tumayo, ang foreigner at may kinuha na pera, inabot ito kay Sandra. Sumakay na si Sandra sa kotse at umalis. Pinuntahan na ni Lester si Sandra. Nakita siya ni Sandra na papasok sa hotel na tinutuluyan niya. Nakita niya din si Andrew na may bitbit na bag kasama si Lester. Si Andrew pala ang nag-utos kay Lester na utusan si Sandra na patayin si Miles. Sinundan ni Sandra si Lester at may dala itong patalim. Bumaba ng escalator si Lester at huminto para maghintay ng sasakyan. Nasa likod niya lang si Sandra. Hindi tinuloy ni Sandra ang balak niya at dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.